Ipa-lockdown ang buong airport ngayon din. Hindi dapat mapangunahan ang pagdating ko. Ipaalam ito sa lahat. Iharang ang mga kalsada. Dapat ako ang unang makarating sa airport. Ang sinumang bago sa akin ay makarating sa airport ay tiyak na pagbabayarin ko. Narito na uli ako, si Jiang Wanxing. Maligayang pagbabalik po sa bansa, senyorita. Big brother, second brother, third brother. Bakit po kayo naparito? Hindi ba't sinabi ko na pupunta muna ako sa reunion ng mga kaklase ko? Alam naming sasali ka sa inyong reunion, kaya naghanda si second brother ng iba't ibang uri ng alahas, pawang mga pambihirang kayamanan, pumili ka na. Naghanda naman ako, si third brother, ng 100 mamahaling gown. Siguradong ikaw ang pinakamakinang sa lahat. Anong klaseng kariton ba ito? Palitan nyo iyan. Gusto mo ba ng Rolls Royce o Ferrari? Huwag na po. Sabi ni Monitor, dapat magsuot ang lahat ng school uniform. Ang mga ito naman ay ang inihanda kong regalo para sa kanila. Nasaan na yung lalaking naghahabol sa iyo? 4 na taon na kayong malayo sa isa't isa pero hindi ka pa rin sinusundo? Baka nagbago na ang isip niya. Hindi ganoong tao si Huayan. Nagsisikap siya ng husto sa trabaho. Tsaka, hindi siya basta mahirap na tao. Siya na kaya ngayon ang boss ng isang malaking kumpanya. Saka lamang naman siya nagtagumpay dahil sa tulong mo. Hay nako, ang minamahal kong si Brothers. Alam kong napaka-busy mo. Salamat sa pagod mo. Umuwi ka na muna para magpahinga. Pagkatapos ng party, babalik din ako agad. Heto na. Bye-bye. Huwag na huwag niyo ibubunyag ang totoo kong pagkatao. Hi. Magpadala ng mga taong magbabantay kay young mistress, siguraduhin hindi siya aapihin ng iba. Opo. Sadyang ibinili ni President Gu na asikasuhin nating mabuti si Miss Jiang. Kailangang gising ang ating diwa. Napakabait talaga ni President Gu kay Miss Jiang. Nakakaingit naman. President Gu? Miss Jiang? Gaya ng inaasahan ko, nagpadala si Huayan ng mga taong susundo sa akin. Andito na si Miss Jiang. Bilis, salubungin natin. Huwag na po kayong mag-abala ako. Miss Magandang Jiang. araw po. Ano? Siya si Miss Jiang? Isa ka lang namang street vendor. Bakit ang lakas ng loob mong sumigaw? Sino ba siya? At anong pakialam mo sa kaniya? Kung si Huayan ang nag-utos sa inyo na sunduin si Miss Jiang, kung gayon, ang Miss Jiang na iyon ay walang iba kundi ako, si Jiang Wanxing. Ikaw pala yung sinasabing dating kaklase ni Huayan sa Jiang High School na si kaklase. Pumunta ka ba rito para sa kaklase reunion? Sino ka ba? Ako si Miss Jiang, at ako ang pinasundo ni Huayan. Ikaw ay mananatiling malayo sa katayuan ng Miss Jiang. Galing pala siya sa high school ng kaklase. Miss kaklase, ialis mo ang iyong tricycle dito. Dito sa harap ng aming 7-star hotel. Hindi kung anong sasakyan lang ang pwedeng pumarada. At hindi porke apelidong Jiang ka, ay may karapatan ka na maging si Miss Jiang sa tabi ni President Gu. Tingnan natin kung gayon,
kung sino talaga ang totoong Miss Jiang. Kumusta kayong lahat, mga kaklase? Uy, naka-school uniform nga siya talaga. Ang corny niya, nakakatawa siya talaga. Nagbibiro lang naman ako noon. Hindi ko akalaing seryosohin mo pala iyon. Bilang kaklase, Jiang Wanxing, hindi ka naman siguro magagalit dahil sa maliit na bagay na ito, di ba? Hindi naman. Hindi ako magagalit sa isang taong wala namang halaga. Ikaw. Alam ko, si Gu Huayan lang naman ang iniintindi mo. Kaso ang hindi alam ng iba rito, na ang girlfriend ni Gu Huayan ay ang mayamang anak ni Jiang Group. At saka, ang senyora na iyon ay darating din ngayong araw. Alam ko yan. Paano mo nalaman? Teka, bakit nagagawa mo pang ngumiti ngayong alam mo na? Ang anak ng Jiang Group? Iyon ba ang kilalang Jiang Group? Kung gayon, si Jiang Wanxing ay iniwan na pala. Sabagay, paano siya maikukumpara sa senyora ng pamilya Jiang? Pasensya na, nahuli ako ng dating. Huayan, sabihin mo na sa kanila kung sino ba talaga ang girlfriend mo. Ano? Ang girlfriend ko ay ang anak ng pamilya Jiang Group. Si Jiang Yueyan. Si Jiang Yueyan. Sino? Ako yon. Kamusta kayo mga kaklase? Maaari nyo na akong tawaging Miss Jiang. Maaari nyo akong tawaging Miss Jiang. Bakit hindi ko alam na mayroon pa lang ang pamilyang Jiang na ganitong klaseng anak? Nakakatawa. Sino ka ba sa akala mo para malaman ang mga bagay tungkol sa pamilyang Jiang? Jiang Wanxing. Bakit ba hindi mo makita kung ano lang ang iyong katayuan at nagsasalita ka ng ganyan? Inaakala mong alam mo ang lahat? Pero ang totoo ay wala ka namang alam. Nagsasalita ka ng walang ingat, napakababaw ng iyong pananaw. Walang ingat na. Pagsasalita. Noong nagsisimula pa lang ang negosyo mo at binalak kang linlangin ng mga kalaban mo, ako ang nakakita ng butas para hindi ka mabiktima ng kriminal. Kung wala ang mga payo kong ito, nasaan ka na kaya ngayon? Nakakausad ang kumpanya hanggang ngayon dahil sa sarili kong kakayahan at wala itong kinalaman sa iyo. Kamag-aral na Jiang, pakiusap, pakawalan mo na si Huayan dahil tapat kaming nagmamahalan. Isa kang peke. Anong karapatan mong kausapin ako? Tama na. Ang ginagawa mong yan ay mas lalong nagpapadiri sa akin sa iyo. Magsabi ka ng presyo at maghiwalay na tayo ng maayos. Ano ba talaga ang tingin mo sa akin? Sa tingin mo ba ay mahalaga sa akin ang kaunting pera na yan? Kulang pa? Ano pa ba ang gusto mo? Susubukan kong ibigay ang lahat sa iyo. Ibigay sa akin? Gu Huayan. Lahat ng mayroon ka ngayon ay dahil sa ibinigay ko. Anong karapatan mong magsalita ng ganyan sa akin? Kung ganoon, siguradong may karapatan ako, di ba? Dalhin niyo siya rito. Ano yon? Ano ito? Wow! Napakagandang mga alahas. Iba talaga pag tagapagmana ng mga Jiang. Napakagalante. Yueyan, napakabait mo talaga. Gusto ko lang na makasama ka. Mukhang pamilyar. Bakit parang mga nawawala kong alahas ang mga ito? Ibinigay sa akin ng kuya ko ang mga alahas na ito. Bawat isa ay napakamahal. Pumili ka na lang kung anong gusto mo. Nariyan pa ang mga gasgas. Siguradong akin ang mga ito. Sabi mo ay sayo ang mga ito. Alam mo ba kung ano ang mga pangalan nito? Bakit kailangan pa ng mga pangalan? Hay, sige na nga, gagawa na lang ako ng kwento. Paniguradong walang makakaalam nito.
Ang isang ito ay agate na pulseras. Binili ko ito gamit ang allowance ko. Itong isa ay ang koronang Fav. Ibinigay sa akin ng panganay kong kuya bilang regalo sa kaarawan ko. Mali. Ang isang ito ay hindi agate na pulseras. Ito ay isang Hetian jade na pulseras. Nabili sa Pelelang Shenghua sa pamamagitan ng bidding ni Jiang Wenjun. At hindi rin ito koronang Fav. Ito ay ang imperial na korona. Jiang Yueyan. Pati mga pangalan nito ay nagkakamali ka. Sa iyo ba talaga ang mga gamit na ito? Paano niya nalaman iyon? Bakit ang detalyado? Hindi kaya. Ang mga gamit na ito ay hindi talaga sa Miss Jiang? Paano mangyayari iyon? Nagtitinda lang siya sa kalsada, paano niya malalaman ang mga ito? Siguradong kung ano-ano lang ang sinasabi niya. Pero, tiningnan ko sa internet. Si Jiang Wanxing ay talaga namang nagsasabi ng totoo. Baka nagkamali lang ako ng alaala. Masyadong marami kasi ang mga alahas ko. Karaniwan lang namang makalimutan ang iilang gamit minsan. Tama! Si Miss Jiang ay isang tagapagmana ng mga Jiang. Napakarami niyang ganitong gamit. Hindi posibleng maalala niya ang lahat ng pangalan. Kamag-aral na Jiang. Alam kong malungkot ka dahil iniwan ka ni Huwayan. Naiintindihan ko. Pero hindi mo dapat gawan ng maling balita ang tungkol sa akin. Kung gumagawa man ako ng kuwento, alam mo ang totoo sa loob mo. Siyempre alam ko. Kung ang mga ito ay hindi sa akin, iyo ba ang mga ito? Akin naman talaga ang mga iyan. Jiang Wanxing, nasisiraan ka na ba ng bait? Una, sinabi mong ikaw si President Gu na matagumpay sa trabaho at ngayon naman ay sasabihin mong ninakaw ni Miss Jiang ang mga gamit mo. Ngayon lang ako nakakita ng babaeng napakakapal ng mukha. Hindi ako nagsisinungaling. Ang totoo, ako talaga si Jiang Group. Tama na! Tigil na! Hindi pa ba sapat ang kahihiyan? Ang ginagawa mo ay mas nagpaparamdam lang sa akin ng pagkainis sa iyo. Dahil sinabi mong sayo lahat ang mga ito? May ebidensya ka ba? Oo nga, walang silbi ang pagbanggit sa mga pangalan. Kung magaling ka talaga, magpakita ka rin ng ganito karaming mga alahas at dekorasyon. Mayroon ka bang katunayan? Mayroon ka bang mas mahal na mga alahas pa dyan? Sinong nagsabi na wala? Ang mga ito ay ang mga orihinal na handog na inihanda ko para sa inyo. Ito ay isang limited edition na Hermes na bag na nagkakahalaga ng mahigit $1,000,000. At ito naman ay isang customized na Chomet Paris na kuwintas na para lamang sa mga high-level VIP na gumastos na ng $10,000,000. Doon lang magkakaroon ng pribilehiyong mag-customize nito. Naalala kong sinabi mo noon na ang lahat ng gamit mo ay nabili mo lang sa kung saang tabi-tabi at walang gaanong halaga. Ginawa ko lang iyon para hindi masaktan ang pride mo. Sinadya lang kitang linlangin. Pero ang mga ito ay halatang galing lang sa bangketa kahit ang mga katulong namin ay hindi ito gagamitin. Narito ang purchase records ko, pati na ang ilan sa mga asset ko. Sa mga online sellers sa social media ko, 9 sa 10 ay may mga ganitong klaseng larawan. Ine-edit ang sarili nila kasama ang mga mamahaling sasakyan at villa para magpanggap na mayaman. Masyado na siyang maraming niloko na pati sarili niya ay napaniwala na niya. Maaari bang intindihin ninyo ang totoo? Siya ay hindi kailanman naging tagapagmana ng Jiang Group. Ako ang tunay. Anong sabi mo? Sinasabi ko sa inyo na ako ang Jiang Group, ang tunay na tagapagmana. Haha, ikaw? Ang driver ng tricycle? Tagapagmana ng pamilyang Jiang? Nakakatawa ka talaga. Sira na talaga ang ulo mo. Ano? May sakit ba siya sa utak? Huwayan, baka kailangan na nating dalhin siya sa ospital ng mga baliw. Ikaw ang peke rito. At gusto mo pa akong dalhin sa ospital ng mga baliw? Naglakas loob kang saktan ako. Nagagawa mong manakit sa harap ko mismo? Sinasaktan mo ako? Gu Huayan, sa 4 na taon na ibinigay ko ang lahat para sa iyo, may puso ka ba? Binigyan kita ng pagkakataon, ngunit sadyang ayaw mong magbago. Huwayan, gusto kong magmakaawa siya sa akin. Narinig mo ba?
Magmakaawa ka na ngayon din. Ako, magmamakaawa sa kaniya. Hinding-hindi. Kuya, bilisan nyo at sunduin nyo na ako. Jiang Wanxing, kuya ka mo? Ngayong araw, parurusahan kita ng matindi. Ito ang napapala ng mga kumakalaban sa akin. Aray, Luhod at humingi ka ng tawad kay Miss Jiang. ang lahat ng taong narito ngayon. Walang makakatakas sa akin. Matigas ka pa rin ha. Luhod. Sabi ng luhod. Huminto kayo. Tumigil kayo. Young mistress. Young mistress, maayos ka lang ba? Anong ginagawa mo rito? Nasaan ang mga kuya ko? Nasa eroplano pa ang mga batang amo, hindi pa sila makakarating agad. Ito ba ang sinasabi mong kapatid na darating? Jiang Wanxing, matagal na pala kayong may ugnayan ng lalaking ito at nagkunwari ka pang niloko kita. Lapastangan, huwag mong hihitayin si young mistress. Huwag ka nang magkunwari. Paano naging young mistress ang isang Jiang Wanxing? Isa lang siyang hamak na tindera sa kalye. Wala kang utang na loob na nilalang. Young mistress, paano niyo po gustong parusahan sila? Gusto kong humingi sila ng tawad sa akin. Hihingi ng tawad sa iyo? Sino ka sa akala mo? Sandali, nasisiraan ka na ba ng bait? Jiang Wanxing, hiwalay na tayo. Lumayo ka sa amin. At pwede ba? Huwag ka nang maghabol sa akin. Nandidiri ako kapag nakikita kita. Guhuayan. Ako ang nagkamaling pumili sa iyo. Tandaan mo ito. Ikaw ang binitawan ko. Bibigyan kita ng pagkakataon, tumawag ka, patawag ka ng mga tao ni Jiang Group para iligtas ka. Paano ako makakatawag ng tao? Miss Jiang, bilisan mo. Tumawag ka ng tulong. Titingnan natin kung sino ang matatawag mo. Hello pa, may nang-aapi po sa akin, bilisan niyo po, iligtas niyo ako. Ano? Huwag kang matakot. Papunta na si Papa. Sisiguraduhin kong ang nananakit sa iyo ay magbabayad. Jiang Wanxing, malapit na ang katapusan mo. Jiang Yue yan. Ano po ba talaga ang nangyayari? Ang apelido niya dati ay Zhang? Hindi Jiang. 10 taon ang nakalilipas para iligtas ang panganay na amo. Ang babaeng nawala ay ang kanyang ina. Naawa sa kanya ang matandang amo, kaya kinuha siya bilang ampon. Bakit parang hindi ko pa narinig ito kailanman? Binago niya ang kanyang apelido ng mag-isa. Hindi nagustuhan ng amo ang kanyang asal, kaya pinadala siya sa ibang probinsya. Pagkatapos niyon, nalimutan na ang taong ito. Kaya naman hindi ko na rin muling nabanggit. Iyon pala ang dahilan. Wow! May 3 ganitong kotse lang sa buong mundo. At mayroon si Miss Jiang, siguradong siya na nga ang heredera ng Jiang Group. Young mistress, hindi ba't kotse mo iyan? Dumating na ang mga kakampi ni Jiang Yue yan. Magsisimula na ang magandang palabas. Titingnan ko kung sino ang may lakas ng loob na galawin ang aking Jiang family na young mistress. Ako iyon. Ako ito. Jiang. Miss Jiang. Tama, siya nga ang umapi sa amo nyo. Kaya dapat lang na pagbayarin mo siya para sa amo nyo.
Mayordomo Jiang, sabihin mo sa kanya, ang kapalit ng pagbabangga sa pamilyang Jiang. Ganoon ba? Gusto ko ring malaman kung ano ang magiging kapalit ng pagkalaban sa pamilyang Jiang. Siyempre, siguradong wala ka nang pupuntahan. Ang tatlo kong kuya ang pinakamamahal ako. Sa isang salita ko lang, kaya kitang agad na paalisin sa mundong ito. Ganoon ba sila katindi? Kung gayon, kaya mo bang tawagin ang tatlong mga amo ng pamilyang Jiang? Masyadong busy ang mga kuya ko. Wala sila rito sa bansa. Talaga? Pero kaya ko silang papuntahin. Ang yabang mo naman. Kapag nagawa mong papuntahin ang tatlong mga amo ng pamilyang Jiang, agad akong luluhod sa harap mo. Sige, Wala ka na talagang pag-asa. Ay nako, titingnan ko nga kung paano mo sila matatawag. isang minuto na lang. Huwag lang 1 minuto, bibigyan pa kita ng 1 oras. 3, 2, 1. Tingnan ko kung sino ang magtatangkang tao ng pamilyang Jiang. Lagot na. Tiyak na mabubunyag ang totoo sa akin. Ang tatlong nakababatang Panginoon ng pamilyang Jiang, bakit talaga sila nandito? Huwag mong sabihin. Si Jiang Wanxing ay talagang ang miss ng pamilyang Jiang? Imposible, hindi ako naniniwala. Jiang Yueyan? Anong ginagawa mo rito? Ha? Nandito ako para bisitahin ang boyfriend ko. Wanxing, ayos ka lang ba? Young Master Jiang, ano po ang ugnayan niyo kay Jiang Wanxing? Ang mga personal kong gawain. May karapatan ka bang pakialaman? Sampalin iyan. Sampalin. Sabi ni Jiang Wanxing, siya raw ay isang miss ng pamilyang Jiang. Totoo ba ito? Sino ka para kwestiyonin ako? Ilayo silang lahat at parusahan sila ng mabuti. Ilayo sila. Ilayo sila. Yueyan. Yueyan, iligtas mo ako. Yueyan. Mga mahal na Panginoon, si Yue Yanay. Katatawag lang sa amin ni Assistant Wang. Wanxing, may problema ka ba? Hindi siya ang tunay na miss ng pamilyang Jiang. Mukhang nagkamali ako. Si Binibini ay hindi si Wanxing. At malamang na nasa ibang bansa pa siya at hindi pa bumabalik. Siya, hinala ko, ay nagpapanggap bilang si panganay na anak ng pamilyang Jiang. Kuya, Alam ko na. Wang Xing, umalis ka muna. Kami na ang bahala rito. Jiang Yueyan, dahil sa nanay mo na nagligtas ng buhay ko noon, hindi mo na kita ibubunyag ngayon. Pero kung mauulit pa ito, huwag mo akong sisihin kung parusahan kita. opo kuya. Huwag mo akong tawaging kuya. Hindi ka karapat-dapat. Bunso, hindi ko maintindihan bakit hindi mo kami hinayaang ibunyag sa lahat ang totoong pagkatao ng peking iyon. Ang dahilan kung bakit nagawang maging mapangahas ni Jiang Yueyan sa loob ng maraming taon ay dahil tiyak na mayroon siyang mga kasabwat. Kailangang isa-isa ko na mahahanap ang mga pesteng iyon. Sige, gawin mo ang kailangan mong gawin. Nandito lang kaming laging susuporta sa iyo. Kuya, buti na lang at nandyan kayo. Yueyan, itigil mo na ito. Kapag nagpatuloy ka pa, mabubuko ka na. Imposible. Gusto kong maging si Binibining Jiang at ayaw kong maging anak lang ng isang driver. Kahit sino pang humarang sa akin, ay papagbayarin ko. Ano ba talaga ang nangyayari? Bakit nagawang ipatawag ni Jiang Wanxing sina kuya? Ano ba talaga ang ugnayan nila? At bakit hindi mo man lang ako pinagtanggol kanina? Ngayon ko lang din nalaman ampun pala si Jiang Wanxing ni pamilyang Jiang. May malaking utang na loob ang nanay niya kay kuya, kaya napilitan si kuya na pumunta rito. Isang ampon lang pala, pero ang lakas na ng loob na magmalaki? Eh bakit hindi mo siya kilala? Ampun lang siya sa pangalan. Hindi naman siya gusto ni Papa. Ayaw siguro ni na kuya na malungkot ako, kaya hindi na nila sinabi sa akin. Palayasin niyo na siya. Hindi na nga niya alam kung saan siya lulugar.
Sinasamantala pa niya ang pabor na ibinigay sa kaniya. Isa talaga siyang walang utang na loob. Manahimik ka. Anong nangyari? Bakit galit na galit ka? Alam mo ba kung bakit ka sinampal ni na kuya kanina? Bakit? Dahil sa tingin nila, hindi ka nababagay sa akin. Magsisikap ako para bigyan ka ng magandang buhay. Anong silbi ng puro salita? Sa auction bukas, kapag nakuha mo ang lupain sa South City na gusto ni kuya at ibinigay mo ito sa kaniya, baka sakaling matanggap ka ni na kuya. Huwag kang mag-alala. Gagawin ko ang lahat para mabili ang lupang iyon. Kahit saan talaga ay nakakasalubong ko kayo, napakalasmalas naman. Jiang Wanxing, huwag ka nang magpanggap. Alam ko namang sinundan mo ako rito. Nakakatawa. Bakit naman kita susundan? Ay naku! Dahil mahal mo pa rin ako. Nag-ayos ka pa ng mabuti para lang makasalubong ako? Pero ang mahal ko ay si Yue Yan lang. Kaya wag mo na akong pilitin at sayangin ang oras mo. Kung may sakit ka, pumunta ka sa ospital. Huwag kang magwala sa harap ko. Hemp, hindi mo siguro sasabihing pupunta ka sa subasta, di ba? Gamit ang pera ng kalaguyo mo? Kapag marumi ang utak mo, lahat ng nakikita mo ay marumi. At ikaw lang naman, ang tumitingin sa lahat bilang kalaguyo. Ikaw, Kung hindi ka aasa sa iba, aasa ka ba sa sarili mo? Oo, nalimutan ko. Ampon ka nga pala ng pamilyang Jiang. Mapagsamantala ka, tiyak na marami kang nakuha na pera mula sa kanila. Sinabi niya sa iyo na ampun lang ako ng pamilyang Jiang? Bakit? Hindi ba? Bilib ako sa'yo. Bilib na bilib talaga ako. Tama, ang ampon ng mga Jiang ay isang sakim at ganid. Mapanlinlang na tao? At madaya? Hindi ba? Jiang Yue yan. alam na niya na ako lang ang anak-anakan? Sinong nagsabi sa kanya? Sino ba talaga ang gumawa nito? Pumunta ka rito. Sino ka ba talaga? Gusto mong malaman? Bakit hindi mo alamin ng mag-isa? Kapag natuklasan mo na ang pagkatao ko, siguradong ang ekspresyon ng mukha mo ay magiging napakasaya. Wala akong pakialam kung sino ka man. Huwag kang humarang sa dinadaanan ko. Kundi siguradong magiging masama ang kahihinatnan mo. Ha? Naku, takot na takot talaga ako. Sige nga, parusahan mo ako ng ikaw mismo. Hihintayin ko iyan. Magkita na lang tayo mamaya. Hoy, Kuya Jong. May kailangan akong ipagawa sa iyo. Miss? Walang limitasyon ng card na ito. Ang mga gamit sa subasta ngayong araw, okay lang kahit bilhin mo na lahat yun. Ang lupa lang sa timog ng lungsod ang gusto ko. Sa tingin ko, pareho kami ng layunin. Nabalitaan ko na ang mga nakaupo sa Christie's unang hanay ng auction ay ang mga pinakamataas na makapangyarihan. Yue yan, sa estado mong iyan. Hindi mo rin ba kayang maupo sa unang hanay? Po? Medyo low-key lang kasi ako palagi. At ayaw ko sanang mapansin ng marami. Sige po. Jiang Wanxing. Pinapayuhan kita na tumayo na diyan agad. Ang lugar na ito ay hindi para sa kahit sino lang. Kung talagang kaya mo, magpatawag ka ng magpapaalis sa akin. Huwag mo na siyang kausapin, tutal hindi naman tayo ang mapapahiya mamaya. Ang lupain sa katimugang bahagi ng lungsod, maliban sa atin, may iba pa bang nag-aalok ng presyo? Meron po. Pero nakiusap na po ako sa kanila. Noong nalaman nila na para ito sa panganay kong kuya, kusang loob na po silang umatras lahat. Mabuti na lang at nandyan ka. Susunod ay ang lupain sa South City. Magsisimula ang bid
sa 300 milyong dolyar. 350 milyong dolyar. 350 milyong dolyar, isa. 350 milyong dolyar, dalawa. 500 milyong dolyar. Jiang Wanqing, nabubuwang ka na ba? Sinasadya mo kaming labanan, hindi ba? Nakakatawa. Isang subasta ito at ang mas mataas ang tawad ang nakakakuha nito. Sige, patuloy lang kayo sa pag-alok kung kaya nyo. 550 milyong dolyar. 550 milyong dolyar, minsan. 550 milyong dolyar, makalawa. 600 milyong dolyar. Jiang Wanqing, Nandito lang ako. May ganoon ka ba kalaking pera para mag-alok ng ganyan? Kapag hindi ka nakapagbayad, siguradong kalunos-lunos ang sasapitin mo. Wala man akong ibang pag-aari, ngunit siguradong marami akong pera. 650 milyong dolyar. 700 milyong dolyar. Hindi ako naniniwalang kaya mong maglabas ng 700 milyong dolyar. Nagsisinungaling lang siya. Dahil hinding-hindi siya makakakuha ng ganoon kalaking pera. Pakiusap sa mga staff, paalisin siya rito. Sinong nagsabing wala akong pera? Ito oh. Samantalang ikaw. Nagpapanggap na ikaw si Miss Pamilyang Jiang, pero bakit kahit isang lupa ay hindi mo man lang makuha? Ikaw. Yueyan, pwede mo ba akong pahiramin muna ng 200 milyong dolyar? Sinisiguro kong babayaran kita pagkatapos nito. Saan naman ako kukuha ng ganoon kalaking halaga? Kapag nalaman ng mga kuya ko na hiniram mo lang ang pera sa akin para mabili ang lupang ito, ano na lang kaya ang iisipin nila sa iyo? Kung ganoon, ano ang dapat nating gawin? Maaari nang ituloy ang auction. 700 milyong dolyar sa unang tawag. 700 milyong dolyar sa pangalawa. 800 milyong dolyar. Neng, pinapayuhan kita na huwag kang makipag-agawan sa akin dahil ang kakayahan ko ay hindi mo kayang tapatan. Kasabwat ba yan na kinuha ni Jiang Yueyan? Anong pinagsasabi mo? Hindi ko man lang kilala ang taong iyon. Masyado kang kabado. Siguradong may itinatago kayo. 1 bilyong dolyar. Sige, sa'yo na ang 1 bilyong dolyar. Gusto kong makita kung paano ka magbabayad dito. Ito na ba ang simpleng bakbakan ng mga mayayaman sa negosyo? 1 bilyong dolyar para sa lupa, hindi ako naniniwalang ibibigay ng kung sino mang lalaki mo ang ganoon kalaking pera. Sumisigaw lang siya ng kung ano-ano. Itinataas lang niya ang presyo para mabaon tayo sa utang. Miss, ayaw tanggapin ang card mo. Hindi ito maaari. Kinwestiyon niyo ba kami? Pila lang ang Christie's? Gaya ng inaasahan, hindi gumana ang card, Jiang Wanqing. Talagang kahiya-hiya ka na. Sinasabi ko na nga ba, hindi niya kayang bayaran ang halagang ito. Nagpapanggap lang siyang mayaman. Dahil hindi mo naman kayang bayaran ito, umalis ka na. Ano pang hinihintay mo rito? Ang imbitahan ka naming magtsaa? Subukan mo lang akong hawakan. Miss, lumabas po kayo. Imposibleng hindi gumana ang card ko. Dalhin niyo rito ang card machine. Ako mismo ang magpapatunay nito. Bakit? Natatakot ba kayo? Hindi ko alam kung narinig niyo na ang kasabihang, kahit anong masamang plano laban sa tunay na lakas ay walang saysay. Bigo ang pagbabayad. Aba,
Napahiya ka na naman. Nasaan na ba ang galing mo, Jiang Wanxing? Sira ang card reader na ito. Tigil! Huwag ka nang gumawa ng dahilan. Alam kong wala kang ganoon kalaking pera. Miss, pakiusap. Lumabas na kayo. Bakit hindi ka pa umalis? Ang lupa sa timog ng lungsod ay akin na. Ito ba ang ginagamit mong paraan? Anong ibig mong sabihin? Sinuhulan mo ang staff. Para hindi ako makabayad. Bakit? Natatakot ka ba? Anong nakakatawa? Tingin mo matatakot ako sa iyo? Hindi mo ba muna inalam ang kakayahan ni Kuya Xiong? Sige. Kung ganoon, tingnan natin ang galing ni Kuya Xiong. Bakit? Nasaan na ang galing ni Kuya Xiong? Natatakot ka ba? Kayo? May gusto bang sumubok? Halika rito, iswipe mo ito. Hindi nagtagumpay ang pagbabayad. Ma'am, sira po ang card reader. Ipagpapalit ko lang po kayo ng bago. Wag na. Nag-message na ako sa bangko para magpadala ng $1 bilyong na cash. $1 bilyong na cash? Alam mo ba kung gaano kalaki ang 1 bilyon? Kahit ang malalaking kumpanya ay hindi siguradong mayroong $1 bilyong na cash. Darating iyon sa loob ng 3 minuto. Kung makakabayad ako o hindi, malalaman nyo rin mamaya. Tapos na ang 3 minuto. Nasaan na ang pera mo? Alam ko na namang wala siyang pambayad. Paalisin na ninyo siya agad. Miss, tatawag uli ako ng presyo. Kapag hindi ka pa rin nakabayad, huwag mong sisisihin ang kumpanya kapag ikinulong ka. $1 bilyong sa unang tawag, $1 bilyong sa pangalawang tawag, $1 bilyong sa huling tawag. Ano na? Kung hindi ka pa rin naniniwala, maupo tayo at isa-isahin natin. Saan ka nakakuha ng ganoong kalaking pera? Bakit ko naman sasabihin sa iyo? Sigurado ka bang malinis ang perang iyan? Baka galing iyan sa masamang paraan. Bahala kayo sa kung anong gusto ninyong sabihin, dahil ngayon, mayroon na akong napatunayan sa sarili ko. Ano yon? Huwag mahulog sa patibong ng pagpapaliwanag ng sarili. Kung sino ang nag-aakusa, siya ang magbigay ng ebidensya. Sinasabi mong ang pera ko ay galing sa masama, may ebidensya ka ba? Malalaman natin kapag napaimbestigahan na natin yan. Anong karapatan mong imbestigahan ako? Kung ginagawa mo lang ang lahat ng ito para lang mapansin kita, sasabihin ko sa iyo, nagkakamali ka ng malaki. Sus, saan galing ang kumpas mo sa sarili? Kahit lumuhod ka pa sa harap ko at magmakaawang patawarin kita, hinding-hindi na kita titingnan, basura ka. Ano ba talaga ang pagkakakilanlan ni Jiang Wanxing? Naimbestigahan mo ba ito ng maayos? Base sa impormasyon, isa siyang malayang pinsan ni Young Master Shen. Mabuti naman. Pinsan lang pala siya sa malayo. Paano naman si Binibini? Huwag kang mag-alala. Mula nang si Chairman Jiang ay nakipagdiborsyo kay Madam Jiang, sumama na si Binibini kay Madam Jiang para manirahan sa ibang bansa. At dahil si Madam Jiang ay may matinding galit kay Chairman Jiang, pinalitan niya rin ang apelyido ni Binibini para maging katulad ng sa kaniya na Shu. Kung babalik man si Binibini, imposibleng wala tayong mabalitaan. Tapusin niyo na si Jiang Wanxing. Siguraduhin mong walang maiiwang bakas. Opo, boss. Sige, naintindihan ko. Sabi ni Jiang Yueyan, naghahanap siya ng taong tatapos sa akin. Naghahanap siya ng sarili niyang kapahamakan. Napakalakas ng loob. Hahanap ako agad ng taong magpaparusa sa kanya. Matagal-tagal na rin nung huli akong kumilos ng personal. Sandali lang. Mga ginoo tayo, huwag tayong gumamit ng dahas.
Bunso, ano ang balak mong gawin? Para talunin ang kaaway, kailangang wasakin ang bagay na pinakaimportante sa kanya. Ang taong si Jiang Yueyan, masyado siyang maluho at mapagmataas, kaya ang mapahiya sa harap ng maraming tao ang siyang tunay na magpapahirap sa kanya. Kuya, humanap ka ng magkakalat ng balita na si Miss Jiang ay sasali sa kompetisyon ng biulin. Tingnan natin kung anong gagawin niya ngayon. Yueyan, bakit biglang tumanggi si pamilyang Jiang na makipagtulungan sa atin? Ayaw ni kuya na magkasama tayo. Isa itong babala para sa iyo. Ano pa ba ang kailangan kong gawin para maging kontento sila? Ano kaya kung magpakasal na tayo agad? Magpapakasal? Oo, magpapakasal. Kapag naikasal na tayo at nagkaanak, sigurado na ang buhay ko sa hinaharap. Kapag naikasal na tayo at nagkaanak, pamilyang Jiang ay tuluyan na akong matatanggap. Sige, wag na nating patagalin, magpakasal na tayo ngayon din. Sige, ngiti kayo. Cheers! Cheers! Happy wedding sa inyo. Congratulations. Salamat. Ang binibining si Jiang Group ay lalahok na sa International Violin Competition. Yueyan, sasali ka ba sa competition sa violin? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Balak ko sana nabigyan ka ng supresa, pero hindi ko inasahan na ganun kabilis lalabas ang balita. Hindi pa kita nakikitang tumugtog ng violin? Pwede ba akong manood? Hindi pwede. Ang ibig kong sabihin, kakabahan at mahihiya ako kapag nandoon ka. Pwede naman kitang tugtugan ng tayo lang. Ibig sabihin, papatugtugin kita para sa akin lang? Hindi ba lagi namang sinasabi ni Jiang Wanxing na siya raw ang totoong Miss Jiang? Tingnan natin sa pagkakataong ito kung may lakas siya ng loob na sumali. Kapag hindi siya sumali, siguradong mapapahiya siya. Manahimik ka. Opo. Ang may nasabi ba akong mali? Salamat Miss Jiang, napakabait mo talagang tao. Salamat para saan? Binigyan mo ako at ang mga kaklase natin ng mga imbitasyon para sama-sama kaming pumunta sa kompetisyon para suportahan ka. Walang anuman. Pupunta lang muna ako sa banyo. Hello? Hindi ba nasa ibang bansa si Binibini? Bakit bigla siyang bumalik? At sasali pa sa kompetisyon? May masama akong nararamdaman. Buntutan mo si Jiang Wanxing. Siguraduhin mong hindi siya makakarating sa mismong kompetisyon. Miss, palapit na po siya ng palapit sa inyo. Ganoon ba? Kanina pa kita hinihintay. Tagumpay. Dapat kang pumunta bukas. Maliwanag? Hindi ko akalain na ang venue ng elimination round ay napakaganda. Nandito pala ito sa loob ng isang villa. Jiang Wanxing, anong ginagawa mo rito? Narito ako para sa kompetisyon. Nakita mo lang na sumali si Miss Jiang sa kompetisyon, kaya sumunod ka rin dito para lumaban. Alam mo ba kung ilang kuwerdas ang mayroon ng isang violin? Huwag kang magpahiya doon. Dapat mo itong sabihin kay Jiang Yueyan. Hanggang ngayon ay wala pa siya. Siguro ay takot na siyang pumunta rito. Si Miss Jiang ay dating kampiyon sa International Violin Competition. Ang mga pre-elimination ay balewala lang sa kanya, hindi tulad ng isang katulad mong walang kwenta. Siguradong na-traffic lang si Ate Yueyan. Tatawagan ko siya ngayon din. Hala, Anak ko,
Huwag ka nang tumuloy. Paano kung magtagpo ang landas niyo ni Binibini? Kailangan kong pumunta. Naroon na si Gu Huwayan pati na ang mga kaklase namin. Kapag hindi ako nagpunta, masisira ang lahat. Mas mapanganib kung pupunta ka. Nalaman ko na diretso na si Miss Jiang sa finals. Hindi siya lilitaw sa mga pre-elimination ngayong araw. At pagkatapos ay gagawa ako ng paraan para magkaroon ng maliit na aksidente si Miss Jiang para hindi na siya makasali sa finals. Ayos na yon. Walang mangyayaring masama. Tatay, pakiusap. Tulungan mo ako. Nakikiusap ako sa inyo. Hay. Ito ang nahanap ko sa loob ng kwarto ni Miss Jiang. Kunin mo na ito. Salamat, tatay. Dahil dito, siguradong maililihim ko ito sa kanilang lahat. Ate Yue yan, sa wakas ay dumating ka rin. Sabi ni Jiang Wanxing, hindi ka raw maglalakas loob na sumali. Na-traffic lang. Sabi na nga ba namin, Ate Yueyan? Siguradong na-traffic ka lang. Paano ka namang hindi darating? Aba, Jiang Yueyan. Jiang Wanxing. Sorpresa ba na makita ako? Hindi mo inaasahan, no? Ano ba talagang balak mong gawin? Narito ako para lumahok sa kompetisyon. Nabalitaan ko na si Miss Jiang dati ay international violin champion. Matagal na kitang hinahangaan. Kaya pumunta ako rito para makita ang galing mo. Marunong kang tumugtog ng violin? Nag-aral ako ng ilang taon. Medyo may galing na rin. Nakakainis. Marunong pala siyang mag-violin. Mabubuko kaya ako nito? Halika ka nga rito. Binibining Jiang, anong kailangan mo sa akin? Umalis ka na rito ngayon at ibibigay ko sa iyo si Juan. Sa tingin mo ba ay may pakialam pa ako sa kanya? Hindi ba? Sinundan mo kami hanggang dito, hindi ba dahil gusto mong mapapunta sa iyo muli si Huwayan? Narito ako rito. Dahil gusto kong makitang mabuko ang mga kasinungalingan mo at makita kang humahagulgol sa iyak. Jiang Yueyan, siguraduhin mong mananalo ka. Anak, sigurado ka ba? Nagagamitin mo ang piano sheet ni Miss Jiang? Kung hindi ko gagamitin ang piyasang ito, paano ko ipaparating sa mga hurado na ako si Miss Jiang? Kung hindi dahil dito, sa antas ng kakayahan ko, paano ako magiging rank 1? Pero, ang piyesang ito, ang sikat na gawa ni Miss Jiang, napakapanganib nito. Ayos lang yan. Kahit pa magkamali ako, walang mangangahas na punahin ako. Tawagin na natin ang susunod na kalahok, Jiang Yueyan. Nakuha mo pang nakawin ang pyesa mula sa kwarto ko. Jiang Yueyan o Jiang Yueyan, sa ginawa mo, tiyak na mapapahamak ka lang. Hindi ko akalain. Nasusundan mo pa ako hanggang dito sa venue ng kompetisyon. Masyado ka namang assuming. Hinahabol kita? Huwag mong sabihin ang pagsali mo ay hindi para sa akin. Ay naku! Wanxing! Sumuko ka na! Hinding-hindi mo matatalo si Yue yan. Ipinahahayag ko na ang kampiyon ng preliminaries na ito ay si Jiang Yueyan. Inaanyayahan ng ating mga hurado upang ibigay ang parangal. Ipinapahayag ko na ang kampiyon sa qualifying round na ito ay si Jiang Yueyan. At ngayon naman, inaanyayahan ng mga hurado para sa pagbibigay ng parangal. Alam kong magagawa mo yan. Hindi ba't sinabi ko nang huwag ka nang pumunta rito? Gusto kasi kitang makita sa entablado na kumikinang ng husto. Ngayong nagkampeon ka, anong gusto mong regalo? Ang gusto ko ay mula kay Jiang Wanxing. Nabatiin ako. Puno ng pagkakamali. Ang isang tao na hindi man lang makuha ang tamang chord ay karapat-dapat bang maging kampeon? Naku, alam ko namang masama ang loob mo dahil natalo kita. Pero hindi mo naman dapat ako bintangan ng ganyan. Ang mga hurado na mismo ang nagpanalo kay Yue yan. Ano pa ang kinu-question mo? Bakit? Mas magaling ka pa ba sa mga hurado? Ang tugtuging Gone with the Wind na ito ay hinding-hindi kay Jiang Yueyan. Kinopya niya lang iyan. Ito ang tanyag na obra ni Miss Jiang.
Paanong mangyayari na? Ang komposisyon ko, nagustuhan mo bang gamitin? Anong pinagsasabi mo? Malinaw na akin ang komposisyong ito. Kaya mo bang tugtugin yan ng pabaliktad? Pabaliktad? Tama po, ayon sa usap-usapan noon ni Miss Jiang, matapos ang Gone with the Wind sa loob ng 10 minuto, ay tinugtog niya ito ng pabaliktad na ikinamangha ng maraming kilalang eksperto. Kung ikaw ang sumulat nito, dapat ay kaya mo ring tugtugin ito ng pabaliktad. Bakit ko kailangang tumugtog ulit? Sinasabi ninyong hindi ito sa akin, may ebidensya ba kayo? Tama siya. Kailangan mo munang magpakita ng ebidensya upang patunayang hindi sa kanya ang kanta. Akin na ang violin. Mas maganda pa ito kaysa sa Ate Yueyan. Paano ito nangyari? Posible kayang talagang sa kanya ang kanta na ito? Ito na ang pinakamagandang musika na narinig ko. Ipinahahayag ko, ang kampiyon ay walang iba kundi si Jiang Wanxing. Hindi ako makatarungan. Ano naman kung kaya mong tumugtog? May ebidensya ba kayo para patunayang sa iyo ang komposisyon na ito? Mayroon akong ebidensya. May ebidensya ako. Huwag kang magpahalata, huwag kang mabibisto. Oo. Jiang Yueyan, subukan mong magsalita pa ng isa na iyo ang tugtog na ito. Buisit. Bakit narito si Kuya? Hindi ito sa akin, pasensya na po. Bagay sa'yo. Hanggang kailan mo ba balak makipaglaro? Ninakaw ni Jiang Yueyan ang napakarami kong mga alahas at pagbabayarin ko siya hanggang sa huling sentimo. Ano ang balak mong gawin? Kuya, manood ka na lang at mag-enjoy. Tara na. Sige. Yueyan, bakit mo ako niloko? Ano kasi? Ayoko lang talagang matalo. Bakit marunong tumugtog si Jiang Wanxing? At mukhang maayos ang ugnayan niyo ni Kuya? Mayroon ka bang itinatago sa akin? Ako. Nako po, Miss Jiang. Gasgas ang sasakyan mo. Ano? Sino iyan? Sino ang gumasgas sa sasakyan ko? Lumabas kayo. Nakita ko si Jiang Wanxing kanina na umaaligid dito sa malapit, paniguradong siya iyon. Naku. Nagasgasan ang sasakyan? Aabot siguro sa $1,000,000 ang pagpapagawa nito. Ikaw ba ang may gawa nito? Bago ka magbintang, siguraduhin mo munang tama ang sinasabi mo. Sinasabi mong ako ang gumawa nito, pero may ebidensya ka ba? Matagal-tagal ka ring sumakay sa kotse na iyon, oras na para magbayad sa pamasahe. Aking munting mahal, patawad na. Bukod sa'yo, sino pa nga ba ang gagawa niyan? Wanxing, ikaw ba talaga ang gumawa niyan? Kung ganoon, tumawag na lang kayo sa 911, hayaan ninyong ang mga pulis ang humanap sa may-ari ng sasakyan. Bakit? Hindi ba nyo kaya? Napakawalang kwenta. Aalis na ako. Anong klaseng trabaho ito? Kahit isang kotse lang, hindi nyo pa maalagaan ng maayos. Kasalanan ko po. Dahil dito, kailangan nating magbayad ng napakalaking halaga. Uncle Jiang, nang walang pahintulot ay kinuha mo ang kotse ng kapatid ko.
at sinira mo pa ito, anong parusa kaya ang dapat sa iyo? Bigyan niyo pa po sana ako ng kaunting oras. Babayaran ko po ang lahat. Jiang Yueyan, may kasalanan ka rin. Bilang parusa, kayo mismo ang maglilinis ng buong lugar na ito. Bago sumapit ang alas 8 ng gabi, dapat ay sobrang linis na rito. Opo, susunod po kami. Opo. Yung mga laging nakabuntot kay Jiang Yueyan ay tinutulungan na siyang maglinis. Bakit hindi ka sumali? Siniraan mo na naman ba siya sa harap ng kuya ni Yueyan, ano? Sa totoo lang, nahulaan mo na ito, hindi ba? Sadyang takot ka lang talagang umamin. Napakamabait ni Yueyan at napakamagalang, habang ikaw ay palagi siyang kinakalaban at wala kang kahihiyan. Talagang bulag ka na? Hindi. Ako pala ang naging bulag. Bakit ko ba naging gusto noon ang isang walang kwentang tulad mo? Hindi ko na matiis na makita kang patuloy na nagkakaganyan. Tumabi ka. Kundi ay tatawag ako ng tao. Hindi ba't panauhin tayo rito? Bakit tayo ang nagtatrabaho dito? Pinarusahan si Miss Jiang ng kuya niya, kaya ayos lang na tulungan natin siya. Ang pamilyang Jiang na ito ay talagang mahirap intindihin. Monitor, ano kaya kung umalis na muna tayo? Hindi tayo pwedeng umalis, kailangang matapos ito bago mag alas 8. Mahusay. Punasan niyo iyan ng maraming beses. Huwag niyo palalampasin ang kahit anong sulok. Bakit kami ang nagtatrabaho habang kumakain ka lang? Gusto ko itong kainin. May paki ka ba? Ikaw. Kumalamado ka, huwag mong kakalimutan kung nasaan tayo. Tingnan mo nga siya. Kung kumilos siya ay parang siya ang may-ari ng bahay na ito. Gutom na ako. Ate Yueyan, alauna pa lang ngayon, malayo pa ang alas 8. Pwede ba kaming kumain muna ng kaunti? Ano ang gusto ninyong kainin? Kahit ano po, hindi po kami mapili. Ang mga pag-aari ni Pamilyang Jiang ay hindi lang ordinaryong pagkain. Nabalitaan ko na napakamafal na ng karne ng Jiang Chuan ngayon. Nagkakahalaga ito ng 10,000 dolyar bawat piraso. Hindi ko lang alam kung meron dito. Wala rito. Sinong nagsabing wala? Pwedeng manahimik ka na lang? Kapag nahanap ko iyon, hindi kayo pwedeng kumain. Sariwang-sariwa ang karne ng Jiang Chuan. Paano mo nalaman? Nasa loob kaya ng refrigerator ang karne? Kung wala sa refrigerator ang karne, nasaan pa kaya? Sa bagay, tsamba lang ang pagkakaalam mo. Sinong nagbigay sa'yo ng permiso na kumuha niyan? Ibababa mo iyan. Sinasadya mong sabihing wala dahil ayaw mo lang mamigay sa lahat, di ba? Tumigil ka sa pagsasalita ng kung ano-ano, talagang ayaw ko lang kasing bigyan ka. Kung ganoon, pipilitin ko pa rin kumain. Jiang Wanxing, hindi ba't masyadong sobra na yan? Bahay ito ni Miss Jiang, hindi ito sa iyo. Sa akin ang bahay na ito. We, walang hiya ka. Lumayas ka rito. Jiang Quan, naipadala na ba ang pera? Naipadala na ang 3 milyong dolyar sa card mo. Nakakuha sila agad ng 3 milyong dolyar. Hindi alam ng mag-amang iyan kung gaano karaming alahas ang ninakaw nila sa akin at kung magkano ang ipinalit nila doon. Naitabi na po namin ang mga ebidensya. Mabuti. Nakakapagod din pala ang magpanggap. Jiang Wanxing. Sinong nagbigay sa iyo ng pahintulot na humiga sa kama ng ibang tao? Bumangon ka riyan. Jiang Wanxing. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang humiga sa kama ng ibang tao? Bumangon ka dyan! Sino ang nagpapasok sa'yo? Lumayas ka.
Dapat ako ang nagsasabi niyan. Nakuha mo pang humiga sa kama ng iba. Eh di tumawag ka ng tao para paalisin ako. Tingnan natin kung sinong makakagawa niyan. Wala ka talagang hiya. Tapos ka na ba? Kung tapos ka na, lumayas ka na. Hoy Ann, pakiusap. Umalis ka na muna ngayon, sige na. Sigurado ka bang ayaw mo ng tulong ko? Oo. Sige, aalis na ako. Mag-ingat ka palagi. Pasensya na, pero hindi muna kayo pwedeng umalis. Ikaw ba ang kulasisi ni Jiang Wanxing? Sino siya? Bakit siya nasa pamilyang Jiang? Manahimik ka. Huwag mong insultuhin ang binibini. Sino ka ba? Ako ang espesyal na assistant ng panganay na amo. Hindi mo ba siya kilala? Hindi ko masyadong natatandaan ang mga tauhan. Pasensya na po, pero hindi pa kita nakikita kailanman. Ganyan ba talaga ang pakikipag-usap nyo sa inyong binibini? Ganyan talaga ang ugali ko. Hoy Ann, umalis na muna tayo. Tara na. Ganoon na lang sila kawalang galang sa iyo. Yue yan, anong klaseng buhay ba? Ang nararanasan mo sa bahay na yan? Huwag ka nang magtanong. Huway Ann, maaari mo bang ipangako ang isang bagay sa akin? Ano iyon? Ano man ang mangyari, pakiusap. Tandaan mo na mahal kita. Ano ba talagang nangyayari? Pangako mo muna sa akin. Sige, ipinapangako ko sa iyo. Bunso, matagal na nung huli kitang narinig na tumugtog ng violin. Gusto mo bang tumugtog ng isa ngayong araw? Gusto ba itong marinig ng mga kuya? Opo, gusto naming marinig. Gusto kong marinig ang Shexiang Furen. Naku, hindi ako papayag. Dapat ay isang eleganteng pagtugtog ng violin. Bakit Shexiang Furen? Magsitigil kayong lahat? Kung ano ang gustong tugtugin ni Bunso, ay siyang dapat niyang tugtugin. Gusto ko sanang... Ang mga kuya nandito na pala sila. At nakaupo pa sa tabi ni Jiang Wanxing. Bakit mukhang napakalapit ni Jiang Wanxing sa iyong mga kuya? Ako. Hindi pa ba kayo lalapit dito? Magandang araw po sa tatlong kuya. Sino ka ba sa akala mo? At may gana ka pang tawagin kaming kuya? Tapat po ang pagmamahalan namin ni Yue yan. Sana po ay kaming mga kuya ay payagan nyo na kami. Nabalitaan ko na naging kayo ni Wanxing ng 4 na taon? Tapos na ang nakaraan. At sa ngayon, ang mahal ko ay si Yue yan na lang. Mabuti. Tandaan mo ang mga sinabi mo. Diyos ko! Sa wakas ay nakita ko na rin sina pamilyang Jiang tatlong young master. Kumusta po kayo tatlong young master? Kaibigan po ako ni Miss Jiang. Wanxing, kailan ka pa nagkaroon ng ganitong klasing basurang kaibigan? Kaibigan po ako ni Binibining Yue yan. Tapos na. Tapos na ang lahat. Jiang Yue yan? Ikaw ba ang aamin? O kailangan kami pa ang magsabi? Patawad. Hindi ko dapat naging giana, miss. Ano? Nagpanggap? Kung hindi ikaw ang tunay na miss. Kung ganoon, sino ang tunay na binibini ng pamilya Jiang? Paano nangyari yon? Jiang Wanxing, hindi ba't nagtitinda lang siya sa kalye? Ang katayuan ng aking kapatid, may karapatan ka bang kutyain iyon? Tama, tama. Kung ganoon, sino ka? Bakit mo ako niloko? Anak-anakan lang siya ng aming pamilya. Kaya naman pala, ikaw ang tunay na anak-anakan. Wala kang panama at wala kang alam, nagkamali ka sa pagkilala kung sino ang tunay na mahalaga, sinaktan mo ang aking kapatid. Guhuwayan, subukan mong tumawag at malalaman mong bangkarota na ang kumpanya mo. At tungkol naman sa inyo. Binibining Jiang, sorry po, patawad. Ako po ang nagkamali at nawalan ng bait. Miss Jiang, si Jiang Yue yan ang dahilan. Siya ang nag-utos sa amin na apihin ka. Napilitan lang din po kami. Kailan ko pa kayo inuudyukan? Kayo ang nagpupumilit na magpalakas sa akin. Bakit hindi ka nagpaliwanag sa akin noong una? Magpaliwanag? Kahit nagpaliwanag pa ako, pinaniwalaan mo ba ako? Hindi.
Mula sa simula hanggang sa huli, iniisip mong mukha lang akong pera na babae. Wansing, mali ako? Humihingi ako ng tawad sa'yo. Hindi ko ito tatanggapin. Sinabi ko na, kahit na lumuhod ka pa sa harap ko at magmakaawa, hinding-hindi kita mapapatawad. Ako, naloko rin ako. Masamang babae? Naglakas loob kang lokohin ako. Tama na. Huwag ka nang magdrama sa harap ko. Lumayas kayong lahat dito. Sinadya mo ito. Hindi mo agad sinabi sa akin. Hinihintay mo lang na mapahiya ako, hindi ba? Hindi ko rin inakalang. May isang taong mang-aagaw ng pagkatao ng iba. At hindi pa nagsisisi. Binigyan ko na kayo ng pagkakataon. Hello, President Gu. Bumalik ka na rito ng mabilis. Bumagsak ang presyo ng stocks ng kumpanya. Malulugi na tayo. Huayan, iiwan mo ba akong mag-isa? Umalis ka riyan. Layas. Jiang Yueyan, huwag ka nang magpakita sa harap ko, kundi lagot ka sa akin. Wansing, huwag kang aalis. Huayan, gumising ka. Gaano ba karami ang ininom mo? Huayan? Huwayan, gumising ka. Huwayan, gaano ba karami ang ininom mo? Wanxing? Wanxing, huwag kang aalis. Wanxing, mali ako? Alam kong nagkamali talaga ako. Pwede mo ba akong bigyan ng isa pang pagkakataon? Jiang Wanxing, hanggang ngayon ba ay iniisip mo pa rin ang masamang babaeng iyon? Maliban sa katayuan sa buhay, saan ako nagkulang kumpara sa kanya? Huayan, minahal mo ba talaga si Jiang Yueyan? Hindi. Kailanman ay hindi ko minahal si Jiang. Jiang Yueyan. Wanxing, dapat kang maniwala sa akin. Bakit mo ito magagawa sa akin? Bakit mo nagawa? Huwag mo akong sisihin. Pinilit mo ako. Jiang Yueyan? Anong ginagawa mo rito? Kasado na ang kasal natin. Kung wala ako rito, nasaan dapat ako? Layas. Lumayas ka. Huayan. Ako. Ikaw. Sinasadya mo ito, di ba? Jiang Yueyan. Iniisip mo ba talaga na hindi kita kayang pagbayarin? Hindi ganoon. Totoong mahal kita. Tumahimik ka. Huwag na huwag mong sasabihin ang bagay na ito kay Wanxing, kung hindi, pagsisihan mo ang pananatili mo sa mundong ito. Layas. Naiintindihan ko. Hindi ko sasabihin sa iba. Hindi sasabihin kay Jiang Wanxing. Nananaginip siya ng gising. Pinahiya niya ako, kaya hindi ko rin hahayaang maging madali ang buhay niya. Wanxing, anong balak mo sa susunod? Gusto ko pong mag-abroad. Dahil ba kay Gu Huayan? Hindi po. Higit sa lahat, gusto ko pang magpatuloy sa pag-aaral at mag-aral ng mabuti. Sige. Suportado ka ni Kuya. Salamat po, Kuya. Wanxing, pwede ba tayong umupo at mag-usap sandali? Wala akong interes. Lumayas ka. Alam kong lahat ay kasalanan ko, pero pwede mo ba akong bigyan muli ng pagkakataon para makabawi sa iyo? Bakit? Ngayong alam mo na ang tunay kong pagkatao, hindi mo na ba kayang hayaan akong umalis? Gu Huayan, talagang nakakasuka ka. Wanxing, alam mong hindi ako ganong klaseng tao. Hindi ko alam. Akala ko noon ay kilalang kilala na kita. Pero ano ang nangyari?
Nagtanto ko na naging napaka-inosente ko pala. Nagbabago talaga ang tao. Wanxing, mahal mo pa rin ako, di ba? Nasa puso mo pa rin ako. Ang mahal ko ay ang dating Gu Huayan. Wala na siya. Wanxing, saktan o murahin mo man ako. Okay lang, hinding-hindi ako lalaban. Huwag na. Lumayo ka na lang sa akin. Gu Huayan, sa tingin mo ba, sa katayuan mong iyan, ay bagay ka pa rin para kay Wanxing? Magsisikap ako hanggang sa maging karapat-dapat ako sa kanya. Ikakasal na si Wanxing sa isang alyansa at ang papakasalan niya ay isang prinsipe mula sa ibang bansa. Bata pa lang ay magkakilala na sila. Kahit magsikap ka pa sa buong buhay mo, hinding-hindi mo sila mapapantayan. Totoo ba ang sinasabi niya? Wanxing, totoo bang ikakasal ka na sa isang prinsipe? Tama ang sinabi niya. Mayroon akong kasunduan sa kasal at malapit na akong ikasal. At aalis na rin ako rito at hindi na kailanman babalik. Huwag kang umalis! Hindi ako naniniwalang mahal mo talaga siya. Pag-ibig? Naniwala ako sa pag-ibig noon. Pero ano ang nangyari? Nauwi ba ito sa mabuti? Ngayon ay napagtanto ko na ang sariling interes lang ang tanging maaasahan. Gu Huayan, kapag ginulo mo pa si Wanxing, pagbabayarin kita? Hinding-hindi ko susukuan si Wanxing. Masyado kang mayabang. Jiang Wanxing, maaari mo akong kagalitan o pahirapan, pero pakiusap, hayaan mo na ang tatay ko. Matanda na po siya, hindi niya kayang makulong. Ang tatay mo ang lumabag sa mga probisyon ng kontrata na nagdulot kay Jiang Group ng matinding pagkalugi. Sa anong dahilan ko naman siya palalampasin? At saka, pakilinaw lang ang lahat, isa akong negosyante, hindi isang pilantropo. Maaari akong lumayo kay Gu Huayan at kailanman ay hindi na magpapakita sa harap niya. Sa tingin mo ba ay may pakialam ako sa mga iyan? Kung sino man ang kasama niya, ay wala na akong pakialam doon. Umalis ka sa harap ko, huwag kang humarang sa daan. Nakikita ko, mahal mo pa siya. Mali lang ang tingin mo. Huwag mo na akong lokohin. Ang paraan ng pagtingin mo kay Gu Huayan ay kaparehong-kapareho noong pagtingin ko sa kanya noon. Jiang Yueyan, pakitingnan mo nga muna ang sitwasyon. Kahit wala pa ako, hinding-hindi ka tatanggapin ni Gu Huayan. Alam ko, gusto niyang mawala na lang ako. Pero ayos lang yon. Dala ko ang anak niya sa sinapupunan ko. Buntis ka sa anak niya? Oo, matagal na kaming kasal. Kailan lang ay nagmamakaawa siya sa akin na bumalik ako. Hindi ko akalaing. Nakipagsiping pala siya kay Jiang Yueyan. Gu Huayan, ang galing mo palang umarte. Kung papayag ka na palayain ako at ang tatay ko na hindi kami matatanggal sa trabaho at bibigyan mo kami ng 10 milyong dolyar, ay agad kong aalisin ang bata. Sinusundan mo ba ako? Hindi kita sinusundan. Nabalitaan ko na narito ka, kaya pumunta ako rito para sumubok lang ng swerte. May asawa ka na at magiging tatay ka na rin. Huwag mo nang gawin itong mga batang isip na bagay. Tatay? Anong sinasabi mo? Bakit hindi kita maintindihan? Jiang Yueyan, sinabi na niya sa akin ang lahat. Buntis siya. At sa iyo ang anak. Buntis siya. Hindi maaari. Sa mga bagay na ginawa mo, posible bang hindi mo alam ang totoo? Oo. Patawad. Ipapagawa ko sa kanya na alisin ang bata ngayon din. Huwag nang mandamay ng walang sala. At huwag mo na akong hahanapin pa. Nahuli si Kuya Xiong, kanilaglag ba niya ako? Tatay, tulungan niyo po akong akuin ang sala ko. Jiang Yueyan, huwag mo akong sagarin. Huayan, Hump, sinabi mo kay Wanxing na buntis ka sa anak ko? ako, totoong buntis nga ako sa anak mo. Pumunta tayo sa ospital para magpa-check up? Nasasaktan ako. Gu Huayan, masakit ang tiyan ko. Ipaalis mo ang bata. Akala mo ba, hahayaan kitang isilang siya? Pero sarili mo siyang dugo at laman.
Ang taong gaya mo ay hindi nararapat magsilang ng anak ko. Sumama ka sa akin. Gu Huayan. Ang tagapagmana ng Jiang Group na si Jiang Wanxing ay nagpakita na sa publiko, opisyal nang hahawak sa Jiang Group para maging bagong pinakamayamang tao sa Asya. Jiang Yueyan. Jiang Wanxing, bumalik ka na ba ng bansa? Huwag mo akong tingnan. Huwag mo akong tingnan. Huwag mo akong tingnan. Huwag mo akong tingnan. Wanqing. Ikaw? Ayos ka lang ba? Nangyari ito sa kanya dahil sa iyo. Oo. At hihintayin kita habang buhay.